News Update with Ricky Lo Exclusives in partnership with Clear. Fighting the odds comes before winning the battle. So many celebrities had to go through unimaginable trials before they achieve the quiet life that they're enjoying now. Yes, it's a quiet life until the ghosts of the past come haunting them back. Now, they have to fight the odds over and over again. Nahihiya din naman ako kay Michelle kasi she's not here. Ayoko naman na parang pinag-uusapan pa natin siya. Marami kasing press, medyo nagtampo sa akin. Sa lahat ng tumakbo nun, nitong nakaraang eleksyon, ako pinakamaraming pinasambatas na nakabuti sa mga kababayan natin. Pero hindi nila inalintana yan. Katrina's already apologized to the kids for whatever she may have said. She just remember saying it that way. But even if she said you're a monkey, I mean, it's such a small, trivial, you know, it's not even worth being justified. In fairness, hindi namin alam ni Billy kung saan galing ang issue yan. Wala namang ganung level. Wala kaming level 1, 2, 3, 4, 5. Wala pa namang ganun. On the show tonight are some of the celebrities fighting a recurring and ongoing battle. But for them, there's no turning back. And neither will I turn back on these issues. I'm Ricky Lo. Welcome to another episode of Explosive Exclusives. Alam nyo, aking DPA nakakatawa kung saan-saan siya nakakapasok. Pati refrigerator ng isang artista ay pinasok niya. Wala daw laman yung refrigerator na pagkain. Kasi, Paski May Pereira, ayaw daw mamalengke, ayaw mang grocery ng artista, wala daw laman yung refrigerator. At pati daw maid talagang ginugutom lang ang actress na to. Kawawa naman, di ba? Sabi ng actress, if they have a chicken, siya lang kumakain ng mga anak niya, yung mga maids, wala natitirang chicken. Kaya naman walang tatagal ng mga maid sa kanya, kumuha sa ahensya ng maid. Pero at most, ang tinatagal ng maid, 1 buwan lang. Kasi nga naman, baka ayaw nilang magkaroon ng ulcers at ayaw nilang magmukhang anorexic. Sana ang aking DPA, tulungan niya maghanap ng trabaho itong artista, itong actress na to, para may pambiling panglaman sa refrigerator at pampakain naman sa maid. 2 Christmases spent in Australia. A recent phone call from Michelle Van Imren's dad. What else can Regine Velasquez say to prove she's in good terms with boyfriend Ogie Alcacid's soon-to-be ex-wife? To rid her of the bad press she's experiencing since the revelation. Kumusta yung concert mo sa Australia? Masaya, okay naman siya. First time ko mag-perform ulit after a long time. I haven't been performing na solo. So parang kinabahan ako, tapos Australia pa, tapos malaki yung venue. But it was, I was with City, tapos kasama ko syempre yung banda ko, sila Raul. Oh, where was that? Melbourne? Sydney Town Hall. It's a beautiful, beautiful theater. Ganda-ganda. Pero, Ogie, wala ka doon nung concert ni Regine. Bakit hindi ka nanood? Wala nandito ako. Hindi kami, nagkasali kami. I left the week after. So, sayang. Wala kasi I was gone for almost a month. Kung aalis pa ako ulit, makapagalitan ako mga boss ko. But, nakapunta naman ako the week after. Si Michelle ba hindi mo inimbita doon? Anyway, pag nag-concert ka doon sa bahay, di ba? Ay, nagko-concert yung 2 daughters mo. Si Leila at saka si Sarah. No, ikaw daw ang backup singer. Ako ang backup singer. Kakatawa. Masaya talaga. I just got busy also when I went there. So, I didn't have time to talagang really invite them. Pero nakausap ko naman si Martin kasi it was his birthday when I was there. Michelle's father. So, ang ganda nga that everything's okay. Diba? You're so happy. Nagbibiro na, parang na-unload na and everything. Diba, Ogie? Yan ang advice mo eh. Advice ko ba yun? At least sinun mo, di ba? Regine, anong reaction mo nung pinakilala ka na ni Ogie kay Michelle at saka dun sa 2 bata? Of course, I'm happy. But, syempre yung, it's for us na lang. Kasi parang nahihiya din naman ako kay Michelle kasi she's not here. Ayoko naman na parang pinag-uusapan pa natin siya. Parang nakakaya naman. But, I was very happy, of course, to see his family and to see Michelle. Nagkaroon doon ng konting misunderstanding dahil doon sa yung national confession. Parang wala naman akong alam. Dapat siguro si Regine ang sumagot na. Hindi naman. Wala naman.
Siguro, people just think na merong ganon because nga yung paglabas ng S Magazine was parang... Yes. I'm sorry, Yes Magazine. Yeah. Mali pa eh. Yeah. Mali pa eh. Mali. Yung S-Star yun, na Philippine Star eh. Hindi, kasi alam mo, dati... Pero kung Jerry, okay naman. Overall, very good. Dati kasi may mga lumalabas ng ganyan eh na, alam mo yun, meron din naman talagang mga lumalabas na hindi talaga totoo eh. So, hindi maiwasan na, may magsulat ng hindi maganda na hindi naman totoo. Minsan parang... Kung minsan yung press hindi magandang sinusulat, ano sila? Hindi siguro naman, parang hindi kasi... Sila talaga. Hindi, gusto ko namang magpasalamat sa lahat ng press dahil if not for you guys, hindi naman magiging madali for us yung pinagdaanan namin. Sa totoo lang, Ricky, kasi alam naman ng lahat na sa ibang tao, ito ay chismis lamang. But for us, this is our lives, But we would like to say thank you to all the press who made it easier for us. Kasi... ako rin actually, kasi siguro samantalahin ko na rin. Marami kasing press medyo nagtampo sa akin because... Bakit? Isa ka na yata dun eh. Nagtampo ba ako? Bakit? Their relationship is out in the open. But what's still in hiding is the status of Augie's marriage to the former Miss Australia. Siguro kailangan muna natin ayusin yung mga kailangang ayusin. And then we can decide if tapos nga yun like I said kanina dun sa sis if God will grant us a child or two. Bad press and some unsupportive people are the odds in Regine Velasquez and Augie Alcacid's relationship right now. Bad press is somehow toning down. The unsupportive people allegedly composed of family members who can tell how the two would deal with them. Marami kasing press medyo nagtampo sa akin because... Bakit? Isa ka na yata dun eh. Nagtampo ba ako? Bakit? Kasi I only opened up to one publication, no? And wala lang, I just wanted to talk to one person. And then... It doesn't mean kung yung mga nagtampo po na press, humihingi ako ng konting dispensa, pero ngayon, pwede nyo na akong kausapin. At saka, nagpapasalamat ako sa kanila. Lahat ng mga, kahit yung masama ang sinulat, pinapatawad ka na nila, no? And Regine, you want to say something? Kasi parang out of, kunwari, 10 people who wrote nice things, siguro, isa lang naman dun yung may comment na hindi masyadong maganda. Siyam na maganda, di ba? Parang may kanya-kanyang opinion naman. Siyempre, meron din namang mga opinion sila na kailangan nilang ilabas, di ba? Tama rin naman yun. Kaya, nire-respeto ko yung opinion nila. Okay, you'll have a birthday concert, 40th birthday concert, this month, no? August, no? Could you give us an idea kung ano makita namin doon? At syempre, andun si Regine, di ba? Yes. Well, the concert is called Faces of My Life. It's at the Music Museum, August 24 and 25. Of course, Regine will be my only guest. And it's a very important occasion because I'm turning, 40 years old. So, it's a milestone for me, personally for me, no? It's a very personal milestone. Hindi career-wise eh. It's something sa buhay ko, parang gano'n. So, for those who want to watch at saka malaman nila kung ano mga songs na nag-influence sa akin sa buong buhay ko, you do watch the concert and you'll find out. Last Friday sa GMA7 show na Sis, sabay humarap sa publiko at sumagot sa mga katanungan ng fans sina Augie and Regine. Kailan po ang balak nilang pakasal? Diyos ko! Kailan daw? Show your cat face. Come on, Augie. Ayan na yung... Saan yung cat face mo? Ayan yung cat face niya. See? Ha? Isa pa daw, Augie, ang cat face mo. I love it. I love it. Ayan na. Ganyan talaga. Kasal? Siyempre inaayos ko pa po yung mga serious. Yung mga kailangan ayusin. Pero oras na maayos na po yun, Sasabihin nyo na sa amin na game na? Ganon. Siyempre naman. Okay. Cover natin yun. Namin game na. Siyempre naman po. Eto na po, game na. Okay. Ilang anak ang gusto nyo? Diyos ko, napunta na sa anak. Bakit? Nakakaloka.
Rochelle? At least medyo pag naman kasal. Tapos, Tayo doon? Dapat hindi ako ang Saan tanungin dyan. Oh, hindi naman Dapat di ikaw ako ang- sumagot. Ikaw ang maglalabas. Ayan. Ikaw ang maglalabas niyan eh. ikaw ang magluluwal niyan. Oo. Kung ikaw ang masusunod, at ilan anak ang gusto mo? Dalawa daw. Hindi, kasi I don't know kung bibigyan kami ni God if we're going to be blessed with a child, it would be nice. Kung magkaroon ng 2. Kung hindi, okay din naman ako kasi medyo matanda na ako so mahirap to get Kaya pa na pregnant. siya. Ibig sabihin kasi first baby, so it's hard. It'll be harder for me. Tapos meron pa akong mga kondisyon. So, yun nga, hopefully kung mabibless kami. Gusto mo sana dalawa? Gusto ko dalawa. Pero Siyempre, kung boy and hindi, girl na to, para lovely. sana maganda rin kung twins na para isang chuk na Ay, lang. tama. They are out in the open. But what's still in hiding is the status of Augie's marriage to Michelle. As I told you, Regine, I told Augie nga, sabi ko, maganda yung nalaman ng publiko na everything's okay with you and Michelle. You're happy together. Michelle naman is happy with her life. Children are okay. Yung ang tawag sa'yo is, Tita, everything's okay. It's important for the public to know that you are all happy, di ba? You're over whatever it was. And we're happy for you. Ready na ba for a wedding this year o ano? Teka muna, dapat si Ricky nagpasalamat tayo. Nagpasalamat tayo kay Ricky. Thank you naman Okay. Ricky, thank you very much. Hindi, oras, I already told you about this. Oras na maayos ko po lahat ng kailangang ayusin. Mabilis pa siguro sa alas 4. Mangyayari at mangyayari. Pagdasal po natin na, sana, mabigyan tayo ng another chance to be able to legally be with someone. Yeah. Nalala ko, Regine, interview ko si Mang Jerry mga 3 years ago, remember? Excited siya magkaroon ng apo. Oo, how soon will it come? Siguro kailangan muna natin ayusin yung mga kailangang ayusin. And then we can decide if tapos nga yun, like I said kanina dun sa sis, if God will grant us a child or 2. Would be nice. One time, Sana kambal, ano? Maganda sana yun. Sana magdilang Angel Carrie. Former Senator Tito Soto and his wife Helen Gamboa are once again the target of that favorite subject, the next showbiz marriage breakup. Helen, Tito Sen, so how are you after the election and after the nasty rumor? Well, we're fine. I think I'm doing well. Alam mo naman ang elections dito sa Pilipinas, it's just one day. Kaya nga pagkatapos nun, you move on. Win or lose. No? And in this case, no, kumbaga sa salita natin, sa linggo natin, tumaya ako. Because I thought this is the right thing to do. Hopefully, I will be proven right in the future. Pag nakita nila na tama pala yung makiisa tayo para umunlad ang bansa. In 2010? Well, probably. Still early to say. Probably in the future. Helen, of course, nakausap kita a few weeks ago sa phone, no, from Las Vegas. Umalis ka noong March, no? Before the elections. For Las Of course, ang Vegas. dami nagsulputan ng mga intriga. Oo. Kasi, meron ka palang tinatago doon sa Las Vegas. Na ngayon, na pwede mo na ikwento tungkol kay Shara. Oo. Of course, ang rumor doon si Shara na nabuntis, na Oh my ganyan. God. Na hindi pala totoo. Oo, kasi- Yung pala gumagawa siya ng musical na entitled Fever. Yes, Ricky. And if you remember, I hinted to you something like... Last year. Di ba, last year na. Although I didn't reveal fully na Shara has this offer in Las Vegas for her to perform, ganon. At saka another thing, talagang hindi ko pinagsabi yun at hindi ako kumibo. Ayaw kong sabihin na nagyayabang ako or press release or whatever. Gusto ko yung talagang nandun na. Planchado na. Planchado na at makikita na ng lahat yung ganon. Kaya nga nung na lumabas yung mga balitang yun, talagang magkasamang lungkot at shock yung nangyari sa akin dahil sabi ko, Hindi mo "My sabing God, totoo." Ano ba ito? Sabi ko, kung kailan ako, you kept quiet, you try to be, you're being humble, gagawan ka ng mga nasty rumors na, really, talagang, ang masakit doon is, Filipino pa naman ang kababayan natin ang maninira sa iyo mismo, di ba? And she
whether, no. So you get what you deserve. As far as I'm concerned, I did my job. I did the best. I think it's their loss, not mine. Stars together with Calpol. Recurring rumors about their breakup and an intrigue on their youngest daughter getting pregnant. Last Saturday, sa Star Talk, we heard from Shara Soto live via phone patch all the way from Las Vegas. Ano ba yung billboard? May billboard ka na raw dyan, yung grupo mo. Opo, paring Joey, may billboard na po kami. Doon sa may, Barstow. So, yung pa-drive po ng papuntang Vegas, makikita po nila yung billboard. Pwede bang ipagyabang natin sa kanila kailan mag-uumpisa yung show mo? Sino mga kasama mo? Anong title? Ito ba yung All Filipino? Sige, ikaw na ang bahala. Sige, go. Ano po siya? Yung title po ng show namin, Fever. It's gonna be dun sa dinner theater called Melanja inside the building called Sky Las Vegas. Bagong building po ito dun sa May Strip. Tapos, kasama ko po 2 Filipina and 3 pong American girls. Ito mo. So, 6 po kaming babae. It's a show about women. So, medyo sexy yung theme, pero it's really about women and their lives. Paano siya napunta sa Fever? Mahabang proseso pala yun, ano? Oo. Kaya itinago-tago mo. Yeah, to make it short, kasi may mga kaibigan tayo sa States, di ba? So, one of our friends, pinapatugtog niya yung CD ni Shara, narinig ng producer. That's, how it started. Narinig yung CD niya, so pinahanap siya ngayon. It's a CD that we sent to Lois Kaplan and was sent to Univision. Yun ang pinagmulan doon. Narinig na nila, narinig ng producers ngayon, and they thought that she was an excellent singer. Exactly the words of the producer, sabi, she's an excellent singer, sabi niya. Oo, she can sing in English, in Spanish, in Tagalog, French, Italian, German, yes. Okay, The musical is a different kind of musical. It's a first. It's actually a first in Las Vegas. It's a dinner theater show. It's a first in Las Vegas. Hindi sila maglalabas ng show ng kanta-kantahan lang. Hindi, may dancing, sing and dancing, di ba? Yung mga musical na There's a story. It's a very nice parang mga musical. Grease, mga Saturday Night Fever, parang mga ganon. Yeah, It's very something nice like musical. that. Parang Chicago, parang After one issue comes another. Yung una yung kay Shara, din na-link ka pa kay Shasha Padilla. Nasabi ni Shasha sa interview namin last week, tagal nyo hindi nagkita. Last time doon kay FPJ. Nung burol yata, sa hospital yata, at saka sa burol. Sa hospital yata. Paano napasok sa eksena si Tito Sen? Paano napasok sa eksena Well, we mentioned dirty tricks of politics. Di ba, Ricky, they can afford to do everything and anything when it comes to dirty tricks, di ba? Alam niyo kung sino yon? Alam ko. Ang suspicion ko naman na kaya yun ang naisip nila. Kasi konektado pa rin sa politika. And this is the first time that I will tell someone else outside of the family of my suspicion. Kasi si Dolphy was very close to us, nila FPJ, during FPJ's campaign. 204. And after my political move, siguro iniisip ng iba dahil wala naman silang naririnig na masama kay Dolphy. Pag nakakausap mo si Dolphy, magbuti naman na sabihin tungkol sa akin. Parang mas maganda kung magkasira-sira na rin kami. Ganun ang gusto nilang mabuti lang, hindi naniwala. He was the one who financed the jingle. We know that very well. Anyway, baka may hula na sila kung sino. For the first time, Tito shares his feelings about losing in the recent elections. So you get what you deserve. Kasi in my case, I served for 12 years. At noon pa lang sinasabi na namin na hanggang ngayon, at ito hindi kayang kalabanin ng kahit sino na nakakaintindi ng journal at ng records ng Senado. Sa lahat ng tumakbo nun, ditong nakaraang eleksyon, ako pinakamaraming pinasampatas na nakabuti sa mga kababayan natin. Pero hindi nila inalintana yan eh. Hindi nga eh. Hindi ba? Baliwala yan eh. Hindi nila inisip yun. Alam naman natin dito sa atin, no? Hindi naman sa the downgrade or whatever sa mga tao. As far as I'm concerned, I did my job. I did the best. Not only my best, but I think the best among all the others who were with me in the 9th, 10th, 11th, and 12th Congress. So, basta't tama yung ginawa ko, maganda yung ginawa ko, pinakikinabangan ng taong bayan yung ginawa ko, ayaw nila, ay okay lang. That's their, I think it's their loss, not mine. Rumor naman na hindi mo matay-matay na separated na. Kaya mo hindi naman kayo separated. Hindi.
At saka hindi mangyayari yun. After ilang years na ba kayo? Ito, sigurado, Ricky. Ang paghihiwalay ng mag-asawa, ito garantisado ito at alam ng mga nagsisermon ito, lalo ng mga pare. Ang paghihiwalay ng mag-asawa, gusto ng lalaki. Oo, tanda mo. Pag yung babae lang may gusto, hindi pwede. Hindi natutuloy yun. Kung may babae lang may gusto, pagka lalaki, ang may gusto, yun, doon nagkakaroon. I'm sure hindi gusto ni Helen. Gusto mo ba, Helen? Hindi. Hanggang ngayon, hinahabol-habol niya ako. God has Oo nga, given tingnan mo. God has given you Higpit ang hawak sa'yo. very good husband. Siya yan, ha? So, ito muna, na-clear na lahat, no? Pati kayo ni Helen. Ano yung reaction doon sa hiwalayan issue? Iba naman topic, ano? Okay. Oo, sa hiwalayan issue naman. Kibik and Pia. Na-amuse pa kayo doon? Hiwalay ba? Hindi, wala ko. Hindi mo ba alam? Hindi, Hiwalay sila ng bahay. Hindi. May rumor lang na hiwalay sila ng bahay. Hindi, palagay ko, hindi. Dahil, hiwalay ng bahay, dati naman yun eh. Pero, kailan ba sila magsama ng bahay? Ay, sa Full House magsama sila. Yeah, that's their new show. Pero si Pia naman accepted by De Sotos, ano? Yes. Accepted Helen, ano? Whatever Vic wants or whoever he Oo. wants. Si Martin and Pops, syempre, ikaw nag-build up kay Pops. At si Martin, napunod mo si Martin sa Las Vegas, both no? of them, Martin and Pops. Paano mga advice sa kanila na for 38 years, you're together, through thick and thin? Hindi ka nag-advise ng unsolicited naman? Sila, pagdating sa party na yan, sila ng ninang, sila mag-ninang ang nag-uusap, si Pops at saka siya. Ako hindi na ako konsulta ni Pops dyan at alam niyo, hindi ako expert. Cannot be authoritative enough to say na dapat ganito, dapat ganyan. Diba? I do not want to step on anybody else's foot. Ganon. I mean, just from experience. Hindi mo naman... I always make myself, yung sarili ko na lang. Ellen, yung kay Kiko Sharon naman, meron ding persistent rumor tungkol sa kanilang dalawa na medyo pinagtatawalan ni Sharon. Nga, yung mga natatanggap ni Sharon ngayon ng mga chismis. Kaya nga sabi ko, it's matindi really, yun, di ba? It's really funny, you know? That's why I said, dapat talaga tawanan na lang niya yun. Because people are really so cruel. Some people are. You're celebrating your 40th anniversary 2 years from now. Kasi nagmamadali ito eh. So ngayon pa lang, 2009. pwede may preview tayo nung Kiss the Bride. Parang may ganun pa ba yun? Alin kami? Kiss the Bride, may ganun pa? After 40 years? Yeah. Sample nung nung Kiss the Bride. 2 years from now, rehearsal. Mga teenagers nito. Mukha nga eh. Holding hands, di ba? Ako, huwag mo akong hahamulin ng kiss dahil madali ako kausap. Should be loyal to your dreams. Randy Vitales aspires to be a filmmaker. He has... After his Vegas stint, the controversial Martin Rivera is back in Manila for a brief vacation. This time with partner Katrina Ojeda and son Santino. So Martin, you've been in Manila for about a month now. Yes. You've been kept busy, not only with issues, but with shows, no? More issues than shows, unfortunately. Yeah. I've been doing some corporate shows. We've been doing some mga family gatherings, reunions while we're here. But then it's back to the States for some other commitments. So you're leaving in 2 days, no? Yes. And you'll be back in September for a show here. Yes, Crossover Presents. September 14 and 15, Milestone. Yes. Yeah. At the Captain's Bar. Crossover, yes. My old family. Okay. They rehired me again. They readopted me. Okay, so you're leaving... Readopted. You're going back to the States, leaving the issues behind? I hope so. I think solved. The moment I opened my mouth, I assumed the issue was over. Yeah. So, I mean, for me anyway. So, I think the less we talk about it, the better. Yeah, and of course, you're going back to the States with Katrina and Santino. And Santino, yes. Yeah. Did you enjoy their vacation here? I hope so. I mean, Santino's never been here. Katrina hasn't been home for like 6 years, so they both enjoyed it. Although Santino was sick most of the time with some virus. The weather change, the climate change. Yeah, especially Santino and her brothers Robin and Ram. They had a great time together. Robin gets home from school and goes straight to play with Santino. Ram has spent a whole summer with Santino, so he knows how close they are. But the three of them together, to see them together, it's really magical. It's really... The small ones are so happy together, enjoying their time together. But the older ones are not so happy. The older ones need to be disciplined. I think so. Yeah. Starting with? Me.
They've never been this controversial since their breakup 9 years ago. But the issue Martin Rivera and Pops Fernandez are facing right now has to do with their kids Robin and Ram. And the woman that Pops referred to as the one who broke her family and who allegedly called her sons monkeys. It was still Katrina and Katrina and Katrina. So I kind of got the picture, and we are where we are now because of Katrina. So I kind of am okay with that. Katrina is the one that broke the family. Jean-Marie came in way after that picture. Of course. What we're talking about happened so many months, even from my recollection many years ago. So, but I'm hoping it's finished already. You know, naman Pops and I, every time we have some sort of a misunderstanding or whatever, we... Have you talked to her before she left? No. Why not? We haven't spoken. We've texted a couple of times only lately. Just lately, after being very silent, it was an issue with our kid, with Robin, as far as college and all of these. School. A school question, so I needed her opinion. So, but so we don't talk about each other or the issue at hand. So just about the children, about the kids. It was Robin wants to go to school in the States now, college in the States. So we were discussing that. No monkey business discussed. Unfortunately, or fortunately, no. Yeah. Now, in an interview with Showbiz Central, Martin, Pops clarified that she's only out to defend her two sons, not because she wanted to engage in a verbal tussle with me. With you. What happened, and that was in a I think if you saw my kids in a panic or crying and needed to be defended, then that's valid. But if you see my kids, they're not. They're so okay with everything, and like I said before many times already, that Katrina has already apologized to the kids for whatever she may have said. She just remember saying it that way. I saw her. But jumping like monkeys. Yeah, which was the right term. But even if she said you're a monkey, I mean, it's so such a small, trivial. You know, it's not even worth being justified. But if you ask about my children, they're so okay with everything. So I don't know what the big deal is all about. Yeah. Then Pops felt that you missed the entire point. And which was? Made much effort to defend Katrina instead of the boys. This is what but again, this defending her children. Your children. There's nothing to defend because unless I went up to you and I said, hey, you're a whatever, and that's defending. But not years later or weeks later or months later, you're talking about it and making it a... Could you slap the other side? Always. I always give the other cheek. It's hard though to fight with you because you have this great talent for convincing. You have a great convincing talent. Well, I should be in politics then, if that were true. I think so. Yeah. Yes. It's not true. Used to be... Pops gave this message to Katrina. I'm quoting Papa. Didn't he say last question? If you do love my kids, sana you love them, not just when Martin is around. But I'm sure Katrina, diba, during their time in Disneyland. Again, she was upset. The pictures were... I think she'd love to eat those words later on in life, but she was upset. She can say whatever she wants. Yeah. But Katrina loves my kids. And not worst pa, the best part, they love her. Obviously naman the pictures, diba? Well, pictures can be deceiving also, you know, but if you really spend some time with Katrina and the kids, both Robin and Ram, they adore her. They think she's a great friend. They know she's never going to be their mom. Yes. But she's a very good friend to them. They like, I mean, their own words, Robin and Ram say that they love it because she talks to them. She doesn't just exist, you know, like walking around like a ghost. She sits down and has conversations with them. She cooks and cleans for Ram and Robin when they're in the States. She takes care of them like she was their guardian or something, you know. Or tita. Yeah, she's a very, very good friend of the kids, and that's all she'll ever be. And Martin, message for Robin and Martin. Robin and Martin? Robin and Ram. Well, they're both, Ram is Martin, so you're right. Yeah. My message is just to continue doing what they're doing, is to, you know, realize your dreams. Daddy's here, Mommy's here. Yes. We're all here to support whatever dreams you may have. Yes. Do you have anything more to say to Pops? Nothing. Nothing? Okay. Thank you. Sorry. Could you tell them when your show is Captain's Bar, September 14. September 14 and 15 lang, right, Sari? And what can you expect from the show? You can expect music that is all smooth and all current in my life anyway. And crossover is back in my life, which I'm happy about. Captain's Bar, the way we started a long time ago. I wanted to do a big 25th anniversary concert, but everyone else is. So I figured she's doing one as well. But you also have a Piolo, you have an Eric Santos, and all of these. I don't want to be involved with clashing with the marketing of their shows. So I think it's best. Yes, what's wrong? You don't like my shirt? Yeah. You should find another way of doing it so it's not so like.
It's better to do, small shows and really get involved with my music again. I'm doing a new album with the same title of the concert called Milestone. So the album and the concert together, sabay, at the Captain's Bar. Thank you. At Captain's Bar, September 14 and 15. Hopefully to be extended. We'll see. Thank you. We are the world. Thank you. We are the children. Nakakahiya na. Akala mo, basketball ako, palipat-lipat ako ng court. In fairness, hindi namin alam ni Billy kung saan galing ang isyong yan. Hindi ko nga alam ang cellphone number niya. Last call for passenger. International performer Billy Crawford has been in Manila for barely 3 months, but the number of women being linked to him are rapidly growing in numbers. First on the list is comedian Rufa May Quinto. We're just really good friends. Magkakaibigan kami. I've known her. I know her friends. Rumor has it that Rufa May is more than a friend to Billy, and that the former was shocked to hear Billy being linked now to Rochelle Pangilinan. Ay, napanood ko nga yung interview sa kanya. Hindi naman siya nabigla eh. Saka, ba't naman siya mabibigla? As I said, she's my friend, so I don't think she cares what I do. At saka hindi naman ako nanliligaw sa mga babae. So, right now. So, is Rochelle the new girl? Nakakahiya na. Akala mo, basketball ako, palipat-lipat ako ng court. Ikaw naman, nagiging sport tuloy ako. Hindi. As I said, Rochelle is very sweet. She's very nice. Nagkasama kami 3 beses. One was in Showbiz Central. Sa Star Talk. Tapos yung dalawa was sa Move. So, nagkasama lang kami. And yun lang. In fairness, hindi namin alam ni Billy kung saan galing ang isyong yan. Wala namang ganung level. Wala kaming level 1, 2, 3, 4, 5. Wala pa namang ganun. Hindi ko nga alam ang cellphone number niya eh. So gusto mo, hanapin ko pa. Wala talaga siyang number dito. Kahit anong gawin mo. Puro mommy, daddy, nakatingin sa akin lahat ng tao dito. When we return, ang bagong babae sa buhay ni Billy. It just felt right. Join. Si Christine Reyes naman daw ang bago sa listahan. In fact, nagpasign pa raw si Billy Crawford ng August issue ng FHM kung saan cover girl si Christine. Christine, I met her a couple of times. Hindi ko masyado nakakausap si Christine. Tsaka Ara Mina is a very good friend of mine. Nagkasama kami sa That's Tuesday group rin si Ara. So, nagkita lang kami sa Star Talk nga. She's a FHM model, di ba? Nagpa-autograph lang ako. Siyempre, papa-autograph lang. Yun lang naman eh. Wala namang crush yun. Nagulat ako kasi nagpa-sign siya ng FHM. Hindi, nagkita na kami nung sa All-Star K, tapos napakilala siya sa akin doon, tapos nagkita kami sa Itbulaga, tapos doon na sa Star Talk. Sana magustuhan mo yung FHM. Good luck sa career mo. But before Rufa May, Rochelle and Christine, there was Casey Concepcion, the legit ex-girlfriend that Billy referred to as a good kisser in a radio program. Sa lahat ng interviews ko tungkol kay Casey, kung sino man nasaktan or kung sino man na-disrespect sa sinabi ko, especially Tita Sharon, I don't want to disrespect anybody, and I have a lot of respect for that family. Pero giit ni Billy, hindi siya playboy, single and very much available. Walang magsiselos. There's no need na magselos. Batang-bata pa ako eh. Tsaka, I'm just trying to have a good time and also being respectful to everybody else. And, ayoko may magalit sa akin, ayoko may magalit sa kanila. So, whatever happens for a reason. May dinedate ako. Si Baka naman nagsiano pa, no? Hindi, not for the moment. Hindi naman ako playboy. Siguro nung bata pa ako. When I was younger, I was experiencing life and I'm going around and meeting other women and people. Of course, lahat ng mga lalaki dumadaan dyan. Nobody's perfect in the end. But now I have a little bit more sense. Yung sinasabi ko, the most important thing na ginagawa ko is my job. And to all the girls being linked to Billy right now. What's up, girl? How you doing? Kumusta na? Si Rochelle.
What's up, girl? How you doing? Kamusta na? Pare-pareho yung mga salita. Hindi, hello. Yun lang. Hi. Nice to meet you, Christine. I think sa autograph pala. October 6, abangan nyo. It's gonna be a very, very, very good concert sa Araneta. Abangan nyo po yun. New album, it's on the way. It's on the way, malapit na matapos. Ano pa? Abangan nyo na lang kasi nagpe-prepare kami ng manager ko, so we're trying to do the best we can. And if I offended anybody, by the way, sorry. You say that it's so amazing how celebrities survive the odds and the battles that come their way, be it a breakup, a falling out, or even death. And to think that they have to go through all this in front of the cameras. They, the celebrities, say that facing the odds is part and parcel of showbiz. And after every trial comes a better version of them. I say that facing the odds and winning over them is truly amazing. But facing them and winning them over again for the second time is really sterling. That's what we call a vicious cycle. And no matter how many rounds the cycle takes, we'll have it covered exclusively. Happy birthday to Grace Torralde and Isa Aguirre. And I'd like to thank Cheesecake Etc. and Tomas Morato. This has been Ricky Lo. More explosive exclusives next week. The Ricky Lo exclusives would like to thank the following: Guess Jeans, Cheesecake, etc. Tomas Morato, Hi Magazine, Yes Magazine, People's Journal, Novecento, Bench, Vivian Sarabia World of Optics, Swatch Seasider, Aquabest.